Kaya naman bigyan natin isang masigapong palakpakan. Our very own Honorable Councilor Rodolfo Ompong Rosales. Maraming salamat sa mga magulang, mga batang ito na walang utapang na mumarap sa hamon para maging first ever Ginoong Kumana 2024. Maraming salamat mga parents sa pagpapayag ko sa kanila at sa ating mga judges, sa ating mga bisita, kay Bukal, Arnie Bausas,
for tonight's competition. Simple lang po. Kinakabahan. Practice and training. Thank you so much. Kaya yan. Number 6. Compared to Batu of number 6. Ano mga ginawa preparations for tonight's competition? Tama. Bihirapan kayo ay gabi. Muli po maraming salamat sa ating mga board of judges. Mr. Francisco Cristobal, Ms. Grace Villaviral, Ms. Buena Reyes, Mr. John Dane Holson, and Mr. Charles Maduro. I would like to call on Mr.
sobrang high-end na ng technology, marami na gumagamit ng internet. So, yung paggamit ba ng internet, nabago ba ng buhay mo sa magandang paraan o sa masamang paraan? Nabago po kasi sa internet po, isisimplify na lang natin. Sa tingin mo ba sa panahon ngayon, mahalaga ang naidudulot ng internet sa buhay ng isang kabataang tulad ko o hindi? Sige, ginawa ko bilang isa. Normal lang naman po kasi diba, medyo kinakabahan. So normal lang po. Huwag kang maganda walang pain ng kapag nararamdaman mo. Kasi nakuhusgahan pa rin yung sagot mo mamaya. So sisimplahan natin ginawa number 1. Sa tingin mo ba sa panahon ito, importante sa isang kabataan o mag-aaral ang paggamit ng internet o hindi? mahalaga ko. Kasi sa internet, makakapag-search ka ng mga sa pag-aaral mo. Sa mga module na sa mga Good luck, number 2. This is the question. Babasahin ko ang tanong ng dalawang beses. Ginawa number 2, the question is, ano ang mga hakbang na maaaring gawin ng mga kabataan upang makilahok sa pagbabago at pagpapalakas ng kanilang mga komunidad? Uulitin ko. Ano ang mga hakbang na maaaring gawin ng mga kabataan upang makilahok sa pagbabago at pagpapalakas ng kanilang mga komunidad? Bilang isang kabataan po, katulad ko, papalakas po natin ang ating komunidad. Makakahindayat po katulad ng kabataan. Sa pagkikilan po ng hihikayan ko, na-expose ko po sa kanila yung mga knowledge ko po na may hikayat po na tungo po sa pagpapalakas ng ating komunidad. Nalaman po ng mga good examples na maaari po kapag ginawa po namin katulad ng kabataan, sa unad po ang ating komunidad, mas lalakas, mas magiging maayos, lang po, para sa inyo. Maraming salamat, Ginoo, number 2. Please come forward, Ginoo, bilang tatlo. Good luck, Ginoo, number 3. Ang tanong, ano ang iyong pananaw sa katagang ang kayang gawin ng kalalakihan ay kaya na rin gawin ng mga kababaihan sa ngayon? Uulitin ko. Ano ang iyong pananaw sa katagang ang kayang gawin ng kalalakihan ay kaya na rin gawin ng kababaihan sa ngayon?
maraming salamat po sa inyo mga ay, ang mga lalaki na ba ito, kaya naman magtrabaho kahit sa iba't-ibang Good luck, number 4. The question is, ano ang iyong mensahe para sa mga kalalakihan, lalo na ang mga kabataan na nagpapakita ng kahinaan sa kanilang sarili? Uulitin ko, ano ang iyong mensahe para sa mga kalalakihan, lalo na ang mga kabataan na nagpapakita ng kahinaan sa kanilang sarili? para sa mga kabataan, especially sa mga kalalakihan na nagpapakita ng kahinaan sa kanilang sarili. Bilib ako at hanga ako sa inyo sapagkat hindi lahat ng kalalakihan ay may kakayahan na ipaliwanag ang kanilang nararamdaman at ipakita ang kanilang kahinaan. At yung mga nakikita ng mga pagdamang nagdudulot ng kahinaan ito sapagkat the best is yet to come. Thank you. Good luck, Ginoon number 5. The question is, ano ang pagkakapareho ng pagiging isang Ginoo at pagiging isang leader? Ano ang kahalagahan ng pagiging edukado sa mga ganitong kompetisyon katulad ng Ginoong Bukana 2024? Ulitin ko. Ano ang pagkakapareho ng pagiging isang Ginoo at pagiging isang leader? Maraming salamat po sa inyong magandang katanungan. Para po sa amin, ang pinagkakapareho ng pagiging leader at pagiging Ginoo ay kaya nilang umarap sa maraming tao at kaya nilang ilan nilang nasasakupan. Sunod ba dito ay sila ay nagiging ehemplo ng mga sumusunod sa kanila at sila ay nagiging gabay upang magkaroon ng pagkakaisa at isang magandang lugar ang kanilang bayan at sila ay nagiging simbolo ng pagkakaisa sa kanila. Yun dapat po, maraming salamat. Maraming salamat, Ginoo number 5. Step forward, Ginoo number 6. Ang tanong, bilang isang miyembro ng lokal na samahan ng kabataan na nangunguna sa proyektong pagtatanim ng mga puno sa inyong lugar, paano mo hihikayatin ang iyong mga kapwa kabataan na makilahok sa proyektong ito? Uulitin ko, bilang isang miyembro ng lokal na samahan ng mga kabataan na nangunguna sa proyektong pagtatanim ng puno sa inyong lugar, paano mo hihikayatin ang iyong mga kapwa kabataan na makilahok sa proyektong ito? Bilang isang kabataan, ipaparaphrase ko para mas simple. May proyekto na tree planting, pagtatanim ng puno sa inyong barangay na gaganapin.
Paano mo daw hihikayatin ng mga kagaya mong kabataan na makilahok sa proyekto or programang iyon? Ulitin ko, merong gaganapin na paunang pagtatanim ng puno sa inyong barangay. Ang tanong, paano mo hinikayatin ang mga kapwa mo kabataan na makilahok sa proyektong ito? Sisimplehan pa natin. Baka medyo malalim yung dating sa kanya. Sisimplehan po natin yung tanong. Magkakaroon ng proyektong pagtatanim ng puno sa inyong barangay. Ang tanong, paano mo yayakakin o isasama ang mga kapwa mo kabataan na lumahok o makisali sa pagtatanim ng puno? Yayaan ko ang kabataan Pilipino sa paramatan ng mga puno. Ilan po. Salamat. Maraming salamat din ako bilang Go David, go! Para sa Lola, go David! happy birthday, Ginoong bilang pito. And good luck. The question is, kung ikaw ay isang professional na photographer na naglalakbay sa iba't ibang lugar, paano mo magagamit ang iyong mga larawan upang magbigay diin sa mga issue ng kapaligiran at makapagbigay inspirasyon sa mga tao na kumilos para sa pagbabago? Uulitin ko. Kung ikaw ay isang professional na photographer na naglalakbay sa iba't ibang lugar, paano mo magagamit ang iyong mga larawan upang magbigay diin sa mga issue ng kapaligiran at makapagbigay inspirasyon sa mga tao na kumilos para sa pagbabago? Maraming salamat po sa napakagandang tanong. At unang-una po, magandang gabi po sa lahat ng mga tao na nandito sa Barangay Bumaga na nanonood sa ating patimpala at sa ating mga punong orado. Magandang gabi po sa inyo. Magagamit ko po ang aking mga litrato na nakuhanan sa pamamagitan ng pagkukulage sa mga litrato na nakuhanan ko sa iba't ibang lugar ng aking napuntahan. At makikita sa mga litratong ito na ang ating kapaligiran ay wala sa ayos. Sa pamamagitan nito, malalaman ng mga tao na ang ating kapaligiran ay napakalayo na sa ating napakalayo na sa dating nitong itsura. May-inspire ko mga tao sa pamamagitan nito dahil nakikita ng mga tao na ang ating kapaligiran ay kailangan na ng tulong natin mga tao na magsagawa ng organisasyon o kaya ng mga programa na tumatalakay sa paglilinis ng ating kalikasan. Ayun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ginoong. Good luck, Ginoong number 8. The question is, sa iyong palagay, ano ang isang mahalagang aral na natutunan mo mula sa pagsali sa ganitong kompetisyon at paano ito makakatulong sa paglago mo bilang isang tao? Uulitin ko, sa iyong palagay, ano ang isang mahalagang aral na natutunan mo mula sa pagsali sa ganitong kompetisyon at paano ito makakatulong sa paglago mo bilang isang tao? Thank you for that wonderful question. Good evening, ladies and gentlemen, especially to our judges. Ang natutunan ko po sa pagsali sa kompetisyon ito ay brotherhood. Dahil po ay sama-sama kami at nagtulungan upang may saayos at
makamtan ang gabing ito. At upang makamtan ang gabing ito. At doon natutunan ko din ang pagkikisama, kooperasyon sa ating mga kandidates at nakamit ako ng new friends. And yun lang ako at maraming salamat. Thank you so much, Ginoong Bilang Wano. Step forward, Ginoong Bilang Siya. Good luck, Ginoong Bilang Siya. Ang tanong, paano mo ipaliliwanag ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng mga kabataan sa lipunan at politika, lalo na sa panahon ngayon ng mga hamon at oportunidad? Uulitin ko, paano mo ipinaliliwanag ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng mga kabataan sa lipunan at politika, lalo na sa panahon ngayon ng mga hamon at oportunidad? Good evening po sa lahat ng nanonood yan, especially to our judges. Bilang isa pong kabataan, hihingin ko po ang lahat ng kabataan na makiisa sa mga seminar o proyekto po na gagawin sa ating barangay tungkol sa politika. Sasabihin ko po sa kanila na maging bukas sila sa politika dahil kung ikaw ipipili ng isang pinuno, kailangan ay alam mo ang kanyang kakayahan at alam mo na magkakaroon ng pagbabago sa ating barangay o sa ating komunidad. Salamat at maraming salamat. Bilang 10. Good luck, Ginoong, number 10. The question is, sa iyong palagay, paano maaaring magkaroon ng mas malaking kamalayang pagpapaligiran ang mga tao sa mga lugar na labis na naapektuhan ng climate change, tulad ng sobrang kainitan na nararanasan natin ngayon? Uulitin ko, sa iyong palagay, paano maaaring magkaroon ng mas malaking kamalayang pagkapaligiran ang mga tao sa mga lugar na labis na naapektuhan ng climate change, tulad ng sobrang kainitan na nararanasan natin ngayon? Gusto mo bang simplihan ko o hindi? Magandang gabi po sa lahat. Thank you po sa magandang katanungan. Hikayatin ko ang mga tao na pagtanim mo ng puno dahil ang panahon natin ay masyado nang mainit. Pag nasa ilalim mo kayo ng puno, medyo malamig mo. Yun lang po. Thank you. Thank you so much. Ginoong Bilang 10. And there you have it, ladies and gentlemen, our candidates in their preliminary question and answer portion. Goes to our best swimmer is candidate number 4. Friendship. Our Mr. Friendship goes to candidate number. Our Mr. Friendship is candidate number 10.
of Smile. Ay binigay ni Sir ating Sir Bennett, Sir next year. Mas galingan nyo. So, you are going to encourage din yung mga lalaki na gustong sumali dito. Kayo ang magiging simula ng lahat ng ito. You are going to encourage them to join this kind of pageant or contest. Now, sa isang taon sana mas marami, mas maganda. No? At mas presentable lahat din. Isipin mo ang mga kanilang mga marasigan para sa swimwear na kanilang sinuot. Maraming salamat sa pag-sponsor mo. And also doon sa tatlong top 3 winners sa atin sa gabi ito ay in-sponsor din ni Sir Joel Marasigan. Maraming salamat po. He's a designer, famous designer in Nasugbu. Thank you very much po. Stay in Domong Days. Mag-resort. Lahat kayo doon ay mag-enjoy doon. May isang kwarto para kayo doon ay mag-stay. Lahat ang candidate. So, you're going to enjoy one day vacation in Domong Days. Owned by our judge, Buena Ladies Vivas. Practice, my goodness. Pero lahat na yung pagkakagawa ko nyo, isipin nyo dito ang inyong kagawahan ngayong gabi. Na ako'y naiinita sa inyo sa practice natin, but now, pinakita nyo ang inyong nagaling na posisyon na musik at saka pagrampa dyan sa entablado. Although ang aming na entablado ay hindi ganun kaganda dahil naubusan kami ng stage. Pero next year, January pa lamang magpapareserve na ako sa municipal tourism para makakuha kami ng 8 stage na matataas. At hiramin ko ulit sa Hope Pavilion sa tourism din sa Pating kay Ma'am Tower para magamit ng ating mga judges naman. May invite na ulit namin kayo next year. Okay, sir. Check. So, i-announce ko na ang ating top 5. Bawat number na natawagin ko, step forward dito, isang hilera yung lima. Okay, here's our top 5. Congratulations, you are moving to the top 5. Ginoon, number 4. Congratulations, Ginoon, number 4. Congratulations, you are also moving to the top 5.
Congratulations, you are moving on to the top 5. Number 5. Congratulations, top 5. At sa mga remaining candidates, maraming salamat sa inyong pagsali sa gabi ito. Thank you so much. Palakpakan naman po tayo lahat. Please step forward. Kayo po ang bibigyan ng question sa ating Ginoo number 4. Okay, good evening, candidate number 4. First and foremost, I would like to acknowledge the presence also of my friend, Kenneth Consolation. Alright, by the way, would you mind if I ask your age? Ilang taon ka na? I'm 18. So considering you're 18 years old, I will say it in English and later on in Tagalog. How would you look at yourself 5 years from now? Ano ang sa palagay mo ang pagkatapos ng 5 taon, saan ka? Magandang gabi po sa ating lahat. Thank you po sa isang napakagandang gabi po. Nakikita ko po ang aking sarili, 5 taon simula ngayon, na nagpupursige at patuloy na kinakamit ang aking mga pangarap sa buhay. Mga pangarap na hindi makakamit sa una at sa mga susunod pang taon lamang. Kinakailangan ng mahabang proseso at mahabang panahon upang makamit ang aking pangarap. Kaya sa 5 taon, makalipas ngayon, ako pa rin ay isang kabataan na nagpupursige at nagbibigay ng buong lakas at buong makakaya upang makamit ang aking mga pangarap. Very well said. Thank you so much. Please step forward. Good evening. Question ko sa'yo. Congratulations, nakapasok ka sa top 5. Okay, ang question ko sa'yo, bilang isa sa mga kandidato na Ginoong Bukana, paano ka magiging isa sa mga good example sa mga kabataan ng bagong henerasyon? Ulit, bilang isa sa mga kandidato ng Ginoong Bukana, paano ka magiging magandang ehemplo sa mga kabataan ng bagong henerasyon? Thank you po sa nagtatanungan. Ako magiging isa po ehemplo. Good example. Good example po. Gayahin nyo lang po yung ginagawa ko na maging comfortable kayo sa ginagawa nyo. Dahil meron kayong self-confidence. Huwag kayo mahiya, yun lang po. Thank you. Thank you so much, Ginoo number 10. Now please step forward, Ginoo number 7. Nakita ko na marami palang gwapo dito sa Bukana. Congratulations, lahat ng inyong sa para sa akin panalo ko. Congratulations, nakapasok sa mga ng kaban. Sa modernong panahon ngayon, paano mo ma-i-influensyahan ang kabataan sa tamang paggamit ng social media? Magagamit ko po ang social media sa pamamagitan po ng pagpo-post po ng mga mabubuting gawin na ginagawa ng ating barangay sa social media na maaaring makita ng ating mga kabataan. Bukod po dito, marami pong mga magandang bagay ang makikita natin sa social media. Hindi naman po pag sinabi natin social media is about na po ito sa mga napapanahon ngayon ng mga issue po. Meron din pong mga good effects ang social media tulad na po sa ating pag-aaral dahil ang social media po ay ating nakukuhanan ng mga informasyon na nagagamit natin sa ating pag-aaral. Magagamit ko po ang
social media po sa mabuting paraan po at gagawin ko po ang aking sarili na mabuting ehemplo para po sa ating mga kabataan at sa hinaharap ng ating barangay. Maraming salamat po. Thank you so much, Ginoong number 7. The one would like to follow Ginoong number 2. Ang gabi din po, kumusta ka naman? Sakit naman po ate. Ready ka na ba sa yung hashtag question? Pwede naman po. Okay, simple lang po. Hashtag maturity. Para sa'yo, ano ang maturity? Ang maturity ay basta sa akin, kaalaman, iwanan mo na yung kahapon at haharapin mo yung bagong simula na hindi ka na bata para sa mga ganitong bagay na maliliit lang, mapalakihin mo pa. Hindi ka na bata para umasa sa mga gulang mo, sa mga kaibigan mo. Dapat kaya mo na ituloy sa sarili mo mga paa. Ano po, maraming salamat. Thank you so much, Ginoong number 2. And last but certainly not the least, step forward, Ginoong number 5. Hi, hello, maraming salamat po sa Barangay Bukana. Na-invite po ako ni Sir Rosales. And bro, yun. Congrats sa inyong lahat, candidates, sa mga nasa likod. Mga brother, gawin nyo ng stepping stone to. Kita na, aalmay na kita kahit paano. Kasi as question naman ako. Magsinisip ka muna para yung utak mo kumalma. Yun, sa mga candidates ngayong gabi ng Ginoong Bukana, yun, mapapayo ko lang bilang pageantry na lalaki. Gawin nilang stepping stone to kung hindi man kayo palarin. Sumubok lang kayo ng sumubok. Kasi share ko lang kung okay lang po sa lahat. Konting background lang po. Kasi dito sa Barangay Bukana, kasi dati po dream ko yung may laban ako ng barangay namin. Pero hindi siya nangyari. Kumbaga, tagalian po ako, nangangarap po ako na may laban ako sa barangay namin na hindi natupad. Which is, hindi ko po nasabi yung pangarap na yun na matutupad ko rin. Kumbaga, natupad siya, liyan yung dinala ko. Kumbaga, hindi nyo masasabi kung hanggang dyan lang kayo. Ang payo ko lang sa inyo, huwag kayong papayag na hanggang dyan na lang kayo. Yun lang. Tanong ko sa'yo, brother, okay ka na? Okay. Ang tanong ko sa'yo, ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo, halimbawa, kapag nabigo ka? Yun lang. Magandang gabi po sa lahat. Magandang natutunan ko po sa tuwing nabibigo ako ay ginagawa ko po itong inspirasyon upang maging isa mas malagong person para ibigay ang makakaya ko sa susunod ko pang mga habit sa buhay. Hindi hadlang ang pagkakamali sa atin upang hindi magpatuloy sa susunod pa nating mga hakbang. Yun lang po at maraming salamat. Thank you so much, Ginoong number 5. And there you have it, ladies and gentlemen, our final question and answer portion.
Ginoo, makinig kayo sa akin. Ang tatawagin ko